Anong latest mga kababayan? Ieto, Madam Maharlika at Agent Morales may ibinulgar. Ukol sa pagdawit kay Tatay Digong dyan sa hearing sa Quadcom mga kababayan. Naku po, Trillanes, Asierto, Jimmy Guban. Lagot kayo kay Agent Morales ngayon. Dito natin malalaman kabayan, di ba? Kasi alam naman natin na itong si Agent Morales ay dating PIDEA, di ba mga kabayan? So, may alam to. At eto, pakinggan natin kabayan. La. Yun. Mhm. At So- natuklasan ko rin na ito palang Colonel Asierto na ito ay involved doon sa pagbebenta ng humigit kumulang sa 1,000 pieces, 1,000 piraso ng AK-47 o caliber 7.62. Baratatatahan. Ito yung assault rifle, prototype na submachine gun. Ito yung Wow. mga napunta sa kamay ng mga NPA na dineklara ng gobyerno na terorista. Yan. Kaya yan natanggal sa serbisyo, tinanggal yan ng ombudsman. Kaya nga ngayon nung sinabi ko meron ba kayong dokumento Kaya pala ngayon mga kabayan si Asierto nagpuputak. Di ba? Tapos sinabihan pa ni Tatay Digong nga bakit Zoom ang ginamit kabayan, di ba? Walang may sagot si Asierto kabayan. Di ba? Yung sinabi lang niya takot daw siyang patayin mga bayan. Di ba? Naku po, kaya sinabihan ni Tatay Digong kagad na kung takot kang mamatay at yung sinabi mo na ako yung magpapatay sa'yo, bakit ngayon? Buhay ka pa? Di ba po kabayan? na maipapakita sa akin? Ipinadala nga sa akin itong dokumento na ito, no? Committee Kaya, no? report ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan. Ito yung hawak na committee natin. report. Yan, oo. Ayan. Actually, hindi ko pa nabasa lahat yan, JM, ano? Pero for sure, ikaw, na-scan mo na yan. So, itong committee report na ito from the 17th Congress, okay, December 13, 2018. 2018. Oo. Okay, ang resolution directing the Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations of Blue Ribbon to conduct an inquiry in aid of legislation into the 6.4 billion worth of shabu shipment from China on the possible malfeasance, misfeasance, and non-feasance of Bureau of Customs official and employees by Senator Jay Gordon. Napanood natin, ako siya napanood ko yan pero hindi ko na matanda ng lahat. Pero dyan, sa committee na yan, sa resolution na yan, sa hearing na yan, in aid of jutang ginintang legislation. Ang dinidiin nila diyan ang Pangulong Duterte, ang pamilya ni Pangulong Duterte, tama ba? Oo, dinidiin nila ngayon dito sa Quadcom, dinidiin nila si Pangulong Duterte at mayroong tao na publicly, common knowledge na sinasabi na kaibigan o malapit sa mga Duterte. Kumbaga sa wala silang makita na Chinese para idikit kay Pangulong Duterte, idinikit nila yung pangalang Michael Yang. Ngayon, sa pag-uusap namin nung aking mga dating kasamahan sa PIDEA, ito bang Michael Yang na ito inabot ko nung panahon ko? Kuya, wala tayong Michael Yang. Nagkaroon na lang ng Michael Yang, Bongbong Marcos na. Ibig sabihin, maaring itong Michael Yang kaya nagkaroon siya ng listahan o nailagay sa listahan ng PIDEA ay dahil mayroong nagpalagay. May nagpalagay. Diyan sa resolution na yan, kasi may mga involvement, mayroon din silang in-involve kay Michael Yang, even panahon ni Pangulong Duterte. Mayroon din mga sikilasangkutan. But anyway, dito sa dokumento na ito, na ipinarward sa iyo at na-forward mo din sa akin, dito sa binabato ni Asierto, at literal yan syempre, ni-echo niya yung mga kasinungalingan ni Asierto.
Wala naman nakalagay dito, di ba, na Michael Yang? Wala. Tama. Sapagkat kung susundin natin, kasi tayo pagka nag-ooperate tayo, no? Usually, Yeah, kayo sa talagang PDEA, paano ba yan? pagka nag-ooperate, makikita mo yung mga pangalan. Bakit? Magre-reflect yan eh. Unang-una doon sa authority to operate, doon sa pre-ops. Ngayon, pagka nagsagawa kayo ng casing and surveillance o yung mga surveillance, magre-reflect yan doon sa after surveillance report, after operation report. Magre-reflect yan, yung mga pangalan na natatalisod. Kung ano yung nakita mo doon sa area, footages man, litrato man, o ano yan, plaka, halimbawa, kung meron kang makitang plaka, i-verify mo yun, makikita mo pangalan din doon sa Sino report. pangalan? Oo, makikita mo, magre-reflect yan. Hindi po pwedeng, katulad nito, Anong page siya? July 13, halimbawa, July Ano slide 13, may nakita ang mga operatiba. 2 cars were seen entering the warehouse in GMA Cavite as seen on CCTV. Ford Expedition plate number XNX 588. Nung i-verify ang owner, Rogelio Valiente. Ngayon, yung Toyota RAV4 plate number ABF 7229. Nung i-verify ang may-ari, John Trapse. Ibig sabihin, sa lahat, nagkakaroon ng mga development report, day-to-day basis ang reporting ng after surveillance report, nagkakaroon yan ng, nagkakaroon ng progression yung activity ng mga ahente doon sa ground. Kaya, kahit papano kung tignan, itong committee report na ito, wala akong nakitang pangalan na Duterte ang apelyido, na Go ang apelyido, na De La Rosa ang apelyido, na Pulong Duterte, na Manscarpio, lalo na yung Michael Yang. Kaya itong Michael Yang na ito, yung Duterte na protector na sinasabi, yung kung sino-sino pa, afterthought na lang ito. Dahil nga, nabuking sila at ginagamit sila ng mga politikong kurap, ayun, ipinadagdag na lang doon sa narrative nitong si Asierto. Kasi para na nabanggit, magkaroon ng magkaroon ng, mabuo yung kwento. yes. Mabuo Kasi yung based sa nakuha nating report from PDEA Friends, yung kinakwento sa iyo na ito nga si Asierto ay talagang nagta-transport ng ipinagbabawal na, alam mo na, papasok sa Pilipinas. Tapos, yun nga, during that time, yung mga malaking shipment nakakalusot, yung maliit, dinideclare na kunyari na intercept nila, nahuli nila para magkaroon ng accomplishment, right? So, pero, sa tingin mo, bakit itong si Asierto, during that time, hanggang ngayon, pilit na dinadamay ang pangalan ng mga Duterte at mga pamilya nila, in-law and everything. So, well, ako alam ko na ang nangyayari ngayon talaga, ang utak nito is si Bangag Jr. dahil nakikipagsabuatan na kasi Trillanes dyan. Pero before 2018, panahon pa ni Pangulong Duterte, so sa tingin mo ba, kaya bigla na lang nag-name drop itong si Asierto na binabaliktad niya ng Pangulong Duterte ang Lord or sangkot dito, sila Pulong, at iba pang mga kapatid niya, kamag-anak niya. Dahil gusto niyang pagtakpan yung ginagawa nila. Tama. Kasi kung saan bansa nila yun, ang isa doon sa mga pangunahing elemento para siya ay ma-admit sa refugee status, kinakailangan meron kang persecution doon sa iyong home country. At ito yung nakikita niyan na yung current administration nun, which is the Duterte administration, yung sinasabi niya, gugurgurin siya. Kinakailangan kasi mai-present niya, maipakita niya. May dokumento. Maidokumento na may persecution. Hinahanap pa siya, ano ang katunay na hinahanap siya ng gobyerno o warrant of arrest niya. Yung inilink niya yung pero kung titingnan mo, kung uugatin mo, itong report na ito ng committee report ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Gordon, ni dating senator Chairman Richard Gordon. Ito ay lumabas at resulta
nung mga declaration ng mga witnesses, ganun din ng mga dokumento. Sapagkat dito pa lang makikita nyo sa dokumento, may timeline ito eh. May timeline kung paano nila niloko ang gobyerno. No, sa page 8 makikita no. From March 2018 first week tumawag pa itong si yung Colonel Fajardo, yung Deputy Director General for Administration ng PIDEA. Kunyari, may sinasabi sila na merong shipment, may darating na shipment na nakapalaman yung mga drugs, yung mga pulburon doon sa mga karton ng sigarilyo. Nililigaw talaga nila eh. Kumbaga sa yung mga indicator, kumbaga sa halimbawa ganito, no? Gumawa sila ng decoy para yun ang tutukan. Tutukan ng mga intelligence units na shipment, malaking shipment, natural, nandyan nakapokus lahat. Pero, yung shipment pala, hindi nakalagay sa karton, nakalagay sa magnetic lifter. Diba yung magnetic lifter, parang kung i-imagine mo, parang gulong ito eh. Halo yung loob. Kaya po pwedeng kargahan ito. Kaya, kumbaga sa at kung titignan mo, itong yung relationship, itong si Asierto, itong si Fajardo, merong close relationship dito kay Guban, yung intelligence officer ng intelligence, niloko rin niya yung kanyang mga kasamahan doon sa CIIS. Diba? Niloko nila eh. Sapagkat itong itong si Guban, ni Asierto at kaklase nitong Deputy Director General for Administration ng PIDEA na si Ismael Fajardo, no, na sumakabilang buhay na, no, sa pagtatago. Kaklase sa criminology. Kaklase yan. Kaya sinasabi lang nila counterpart, pero bata nila itong si Guban. Nako. Nagsasabi pa sila na confidential informant, pero sila rin pala. Kung sa nakikipag-meeting pa sila kay Archie Grande, nakikipag-meeting pa sila dito kay Director Pedroso, pero yung pala, chinuchubibo lang pala sila. Sinasabi may parating, yung pala nakarating na. Nakarating na at nabuksan na. At nakita rin ng PIDEA, ng mga investigators, nakita nila na yung itong si Asierto, alam niya kung ano yung kahinaan ng magnetic lifter, kung saan po pwedeng buksan para hindi masayang nga naman sa pagbukas, para hindi tumapon yung mga alam niya. Pulburon. Oo. Kumbaga sa alam niya yung structure o yung mismong nung magnetic lifter. Yun yung pati doon sa pagpapalit nila. Ito yung yung shipment na ito nakalagay dito sa record na pinahanap itong si Jimmy Guban, nakalagay dito, pinahanap si Jimmy Guban ng dami consignee. Ibig sabihin, natatandaan ko nung mayroon akong inimbestigahan na customs collector, natuklasan ko na yung mga company dyan, yung mga empleyado, meron silang mga tinatayong kumpanya. At itong mga kumpanya na ito, pagka may kailangan ng na pwedeng gamitin consignee, ito yung ginagamit, ito yung pinadadala para yun yung kunyari yung consignee. Yan, binabayaran yan. At makikita mo rin dito na yung x-ray naging bulag. Kahit na may nakitang kontrabando, nagiging bulag. Kasi nga, merong human intervention eh. Biro mo, 1,000 per lata o per container van yung bayad. Pero tignan mo, yung ipinapasok, talagang milyong Pilipino ang sisirain. Diba? Kaya nga. Tapos ngayon, ang presidenteng matino na kung saan nilabanan ang war on D para sa taong bayan na mabawasan ang mga addictus at ang mga druggers at kung ano-ano pang mga malalaking sindikato, dinidiin ito at nagkukunibes, si Trillanes, si Asierto at ako, alam ko na ang administrasyon ni Bangag. But, go ahead. Alam niyo, may napansin ako eh.
Noong inimbestigahan to sa Senate Blue Ribbon Committee, mukhang talagang mukhang bumaha ng pera. Bakit? Bakit? Mhm. Kung mapapansin nyo, may mga hindi sumang-ayon dito sa committee report na ito. Yeah, hindi lahat pumirma eh. Oo, kasi nga, di ba, eto kung titignan mo, eto talagang itong na ito para sa bayan to, ang inililigtas dito hindi kaya, ha? Sa atin nagtatanong lang tayo, hindi kaya may nagkapera dito. Kasi, For sure, meron yan. oo, yung committee chairman, pumirma. Ngayon, yung members, ang hindi pumirma, Grace po, Chis Escudero, Trillanes, Bam Aquino, Risa Hontiveros, at Oo saka nga, no? Kiko Pangilinan. Teka, pakita natin yan Drugs ang pinag-uusapan dito. Drugs. Nasa page 45 ata ito, Yung 46. pinakadulo. Tingnan ko. Pakita natin. So, ano ang significance nito? Kasi, ikaw, na-review mo yan. Ako na-scan ko lang, pero hindi ko lahat nabasa. Pero napansin ko nga ito, JM, ayan yung binabanggit mo. So, bakit itong mga, sino yan? Ano yan? Grace po. Ito. Chis Escudero, ayan. Tulad dito, ito. Trillanes, Antonio Trillanes, Bam Aquino, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan. Sino-sino ba itong mga ito? mga dilawan to lahat Ayan Pinklawan. Si Grace Ang po, naiba si lang dyan, Bam- yung si Grace po at saka si Chis Escudero. Di ba? Oo. Itong So, hindi usapin sila na ito, pumirma. oo. Ang usapin na ito ay tungkol sa ipinagbabawal na pulburon. Ang usapin na ito ay tungkol dun sa malakihang bilyong-bilyong halaga ng illegal na pulburon. Pulveron, yes. Oo. Sabagkat kung itong committee report na ito ay hindi magiging kumbaga hindi magiging majority yung mga talagang mababaliwala, di ba? Kumbaga sa mukhang mukhang merong dito. So, kung titignan natin, hindi kaya mga hindi pumirma ay nakinabang? Hindi Hindi kaya malayo. nabigyan ng pakimkim? Nagtatanong lang naman tayo kasi parang, bakit wala silang perma doon? Hindi malayo. Tama. Oo, hindi Yeah. malayo. Sapagkat kung ikaw ay tapat sa sarili mo at gusto mo talagang mahinto itong negosyo, illegal na negosyo dito sa ipinagbabawal na pulburon, talagang ikaw mismo mangunguna para dyan. Di ba? Yan naman, nandudumilat ang mga ebidensya. At sa katunayan, ilan din yung mga nakasuhan dito. Kung di tayo nagkakamali, humigit sa 10, humigit sa 10 ang nakasuhan for violation ng Section 4 at in relation to Section 26 ng Article 2. Ito importation at saka yung conspiracy. Bukod pa rin sa mga kagaya yan, kay Eduardo Asierto, ang kaso niya Article 2 Section 4. RA 9165, may kaso rin siyang violation ng Section 3 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Article 210 ng Revised Penal Code, yung direct bribery. Dami lang kaso rito. Tapos, JM, teka muna, sabi ni Dong Viers, invited pala taga si Asierto nung sa hearing na yon. But again, he's not supposed, dapat pumunta siya, kaya tama yung tanong ni Pangulong Duterte. Pero nung tinanong siya ni Pangulong Duterte, bakit kinul out ni Pangulong Duterte ang mga huwad o mga tuwad committee persons na bakit pinapayagan nila o papayagan nila si Asierto na magsalita. Sabi ni Asierto, kasi daw ipapagurgor sa ni Pangulong Duterte. Yun, So actually they failed. Itong mga gunggong dito sa Kongreso na nakita mo doon, nandoon ka, talagang kino-cover up nila. Hindi totoo na kaya wala si Asierto physically sa Pilipinas dahil hinahunting siya ni Pangulong Duterte. Ang katotohanan, nagtatago siya kasi may mga kaso siya. Yun. Opo, totoo yun. Yeah. Ito yung sasabihing pagugurgur siya ni Pangulong Duterte. Kaya nga sabi nga ni Pangulong Duterte, bakit buhay pa siya? Yun. Bakit si Trillanes buhay Buhay pa? pa. Ito na lang, classic example na lang,
Kung Tama. talagang si Agent. Pangulong Duterte talagang pagugurgur yung Hmm. mga Yung naninira mga- sa kanya, Yeah. di ba? Dapat unang-una si Sally Trillanes. Trillanes sana matagal nang Ginugurgur. namayapa yan. Yun. Di ba? Dapat, Bakit dapat buhay? inuud na yung gago Oh, di niya. ba? Oh, dapat wala na yan. Kumbaga sa Yes. kalansay na dapat yan eh. Pero, bakit buhay? Ibig Yun, sabihin, ano? yung sinasabi nito si Eserto, Hmm. mukhang ano lang ito, no? Mukhang epekto lang nung kanyang imagination, ng Yun. kanyang wild imagination. Kasi, madali namang sabihin Tama, na agent. eto ganito eto ganito, involved si ganito. Pero wala eh. Puro ganyan lang siya. Bakit? Alam mo? Mhm. Hmm. Go ahead. Panahon nila ngayon. Panahon Mm. nila. Kung meron Yeah. siyang ebidensya, bakit hindi i-file ni General Lasso? Yun. Diba? True. Bakit hindi i-file ni, Ano sabi ni Judge Yeah. Santiago ng NBI? Di ba? Bakit hindi i-file ni Marbil? Yung kaso na hawak nilang ebidensya, bakit di nila i-file? Bakit sa Kuhuad Committee sila nagbidabidahan? Kung Oo. matibay yung kanilang may mga ebidensya sila. 'Di ba? Bakit sa Kuhuad Committee? And tama ka doon eh. Tama ka na ba kung totoo yung pinipicture nila kay Pangulong Duterte na berdugo, manggugurgor, at kung totoo yung mga kalokohan ni Pangulong Duterte na naghahagi siya ng mga tao sa helicopter, di ba? Dapat isa na si Trillanes ngayon ang lumulutang-lutang, di ba? Or buto Oo na siya nga eh. ngayon, or wala na siya. So, tama, good point yon JM, na kung totoo yung binabato nila kay Pangulong Duterte sa pamilyang Duterte, matagal na silang abo. Tama. Diba? Oo. Kaya nga, kumbaga sa noong panahon nung kay Pangulong Duterte, sana pinatunayan nila na di ba? Pero wala eh. Wala silang napatunayan. Kahit ngayon, 2 taon na silang nakaupo. Nakaupo. Nakipagsabwatan na sila dito sa Bangag Administration. Pero hanggang ngayon, wala pa rin silang nabubuo. Samantala ako, halimbawa, kagaya niya may report sa akin, investigador ako, duty investigator ako, nakakapag-file kagad ako ng kaso, nakakapag-inquest kagad ako kinabukasan based dun sa mga hawak kong mga ebidensya o Ebidensya. mga dokumento. Madali lang naman eh. Madali lang naman bumuo ng kaso kapag lalo na kung ikaw ay may mga ebidensya. Ang Kompleto tagal ang na nilang ebidensya. sinisiraan si Pangulong Duterte. Matagal na nilang sinisiraan itong si yung mga anak. Pero hanggang ngayon wala pa. Di ba? Kaya nga ako sa akin yung usap-usapan namin, kaya nga tanong ko sa mga kasamahan ko dati, ito bang involvement nitong si Michael Yang dito sa sinasabing Shabu sa Pampanga? Ang yun? Nako, kuya, no comment. Pagka ganun ang sagot ng kapwa mo operatiba, ibig sabihin, gawa-gawa lang yan. Kapag yan na ikukwento detalyado, ibig sabihin talagang Totoo. tinrabaho ng maayos yan. Kumbaga sa totoo. Kasi talagang, well, alam naman natin, mga kababayan, alam naman natin na itong gobyerno ni Bangag Jr. ngayon, talagang pinagsama-sama niya na lahat ng mga sindikato, lahat ng mga magaling gumawa ng pera sa ngalan ng pulburon. Kasi nga, tama ka eh, kung mayroong matibay na mga ebidensya, you bilang dating police, dating PIDEA agent, alam mo kung anong matibay na ebidensya, kung magsastand sa korte, itong mga ebidensya na ito, kung ano yung hindi. So itong mga to, sila Marbil, lahat sila, di ba, Marbil, PIDEA, DOJ, lahat sila, pwede na lang kasuhan si Pangulong Duterte. Yun nga ang sabi ni Pangulong Duterte, mag-file kayo ng case, ganito, ganyan. Pero we all know what's the purpose of this Bangag administration. Kaya Para i-cover up yung mga pinasabog natin na pulboronic or mga video, ikaw, yung pre-op, yung nag-testify ka sa Senate. So alam natin yan, pagtakpan, yung mga flood control na nilamo nilang lahat. You know, so malinaw naman yan sa sikat ng araw, JM. So, yeah. Kung may idadagdag ka pa kaya, Sherto? Oo. At ako'y nananawagan din kay General Martin.
Lalo na dun sa sinasabi niya na okay lang, ha? Kumbaga saan nakakatulong, hindi kumbaga saan hindi masama yung paggamit ng illegal na droga din, di ba? Ay, Yun hindi daw yung isa, no? hindi raw Oo. addictus yung mga gumagamit. Oo, Kailangan alam na mo, ng extra hours. Yeah. alam mo, eto, no, ang tingin ko lang dyan hindi kaya, eto yung naka-experience, ha? Eto, sa atin, ano lang naman natin, hindi kaya ito naka-experience, siya 4-star general, naka-uniforme. Ngayon, harap-harapan, nakakakita siya ng mga sumisinghot. Diba? Hindi kaya ito naka-experience, makakita na para bang sampal sa kanya Tapos nasabi na lang niya sa sarili niya, hindi naman pala masama. Bakit sila maya? Diba? Parang gano'n Ako sa tingin ko dyan, Marbil, sa tingin ko tuwing iniimbitahan ka ni Bangag Jr., nakikita mong gumaganon si tawag dito, si Bangag Jr. Kaya nga diba? Kaya nga Kaya nga, eto, no? JM, gumaganon, no? Naku. Ayos yan, di ba ganyan yung sa Si Madam yung sa araw na kagitigan? Pero tingnan mo, no? Kahit ano pa yung ginagawa nila, nagre-reflect naman Bumabalik pa rin sa kanila Bumabalik Tama, pa rin JM. Dahil, bakit kamo? Tignan mo naman itong mga nag-aakusa na ito. Simple lang talaga. Sabi nga ni Pangulong Duterte, no? Kung meron kayong ebidensya, i-file ninyo. Diba? Wala na yung maraming tsabureche, wala na masyado, i-file nyo. Sa totoo lang kami nga File nyo na. Yung mga nahuhuli nga namin, kahit di ka kumibuda, may nakuha na ako ebidensya sa iyo, ipapailan na lang kita ng kaso, di ba? O, di ba? Sa korte ka na magpaliwanag. Pero You want? Lisa? Teka lang, baka ma-report tayo, ha? Baking soda po ito. Ang galing dyan. Alam mo, ganyan yung kinukwento ni Kati Pinag, di ba? Oo, kaya nga lagi na ako may baking soda na katabi. Pero gusto ko muna, no? Punta tayo dun sa Tuwad Committee. Narinig mo ba yung pambubuli ni Trillanes kay Pangulong Duterte? Kasi nung una, tarantado talaga. Nung una kasi, hindi ko malaman kung ano yung na-trigger kay Pangulong Duterte na humawak siya ng mikropono na gusto niya. Oo. Ano ba ang behind the scenes story nun? Hindi, ito, di ba nung sinasabi ni Asong Julul, Asin Chulul. Mag-execute na siya ng waiver. Di ba? Mag-execute na siya ng waiver at sinasabi nga ni pangalan nito, yung congressman JJ Suarez ba yun? Na isa na pang siya. Julul. O di ba? O kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, anong ko? Di ba? Anong kapalit? Di ba? Yeah. Sabi ni Pangulong Duterte, sampaling ko to. Sampaling ko. Ngayon, yung time na yon, may katabing si Padre Damaso, hindi ko alam pangalan ng padre. Tawagin na lang natin Padre Damaso, yung nag-witness 15 years na naging Judictus yung Benedicto. sinasabi naging Yung addict kabayan. daw, naging addict. Kumitira Yun din. doon yun, nag-testify din sa Senate. Magtataka ka muna, tika putulin muna kita. Magtataka ka, eto mga witness nila, mga addictus. Punyeta, diba? Tama ka ba? Ang mga witness na binibit nila, talagang hindi aminado naman sila So anyway, yun nga, tuloy mo yung na-witness mo doon. Tapos, inaawat-awat pa niya si Trillanes. Inaawat-awat pa niya magkatabi sila Sino nag-aawat? Ngayon, ito, alam mo naman si Madam. Pangulong Duterte, lang ito di ba? Kumbaga sa parang ampang lang naman dito na parang gumano sa una. Tapos sabi nito si Trillanes, talagang pinoprovoke na siya nitong si Trillanes. Pinoprovoke niya na Si Pangulong Duterte. ginaganon niya si Pangulong Duterte. Kaya to si Pangulong Duterte, ginawakan yung bike, talagang gaganon. Oo. Tapos, ang classic dito, yung Padre Damaso, nag-iinarte. Anong arte niya? Nag-iinarte na inaano pa si, kumbaga sa hindi, awatin niyo yan, masyadong yan
Parang ano, inaano niya na parang itong si PRRD pa ngayon. Pangulong Duterte, allegedly, Okay. asal demonyo daw. Ganun. Actually, yan po mga Father, kababayan ay gawain talaga ng tunay na demonyo mga dilawan. Pa-victim sila. Kaya nga, Mga oo, dilawan, totoo yun. pa-victim sila. Tama. Bakit? Yun na nga kaya galit na galit ako nung nakita ko yung buong video. At 79 years old, si Pangulong Duterte magpo-provoke. Tama. Kaya So nga, binabaliktad nila. Kaya nga, saan ka ba nakapesto? Sa likod, sa gilid, Sa sa harap? likod. Sa likod Okay. nila, na bandang, dito kami doon sa may likod ni BP Intay, magkakatabi kami nila Dr. Lorraine Badoy, sa likod kami ni Cardema, yung dating National Youth Commission. Yun yung namin eh. Magkakatabi kami nila Kaya nga, dinig at saka kita pa rin namin, bukod doon sa gesture nila sa harap, kita rin sa dalawang screen na malalaki. Malalaki yung screen. Gusto kong malaman, di ba magkatabi si Dilima tsaka si PRRD. Buisit talaga din yung Wadcom na yun eh. Yung Hindi, Wadcom sinadya yun. Sinadya nga. Sinadya yan. Pinagkatabi-tabi nila. So ngayon, si Dilima ba, di ba kasi nakita, narinig mo ba yung parang may namutawi na swords? Na, parang nag-uter, nag-utter. Sabi nga ni Dan Fernandez, nag-uter. Parang nag-utter siya ng words si Dilima. Parang, nung hawak-hawak ni Pangulong Duterte yung mikropono, di ba? Parang ganon. Parang gumanon si Dilima. Narinig mo ba kung ano sinabi niya? Hindi na. pero, sabi ka ni Maui, ano ba naman tong matandang saba na to? Niya, nag-i-inerte rin. Tapos, Dapat nagsagaw kayo doon, saba. Hindi, nagagalit kasi. Ang ingay kasi namin nila, ni Maui, nila Dr. Badoy, ang ingay namin. Teka muna. Kaya Okay, nagalit bago ko pumapalakpak kami. makalimutan. Nung pumalakpak kayo ba yon? Yung sinabi ni Barbers na nambabastos kayo? Ulol din Okay. talaga yun eh. Hindi kasi ito, expression lang Freedom ito. of, freedom mo yun eh. Kailayaan mo Oo. ang pumalakpak. Freedom of your... In response lang dun sa pagconforme mo dun sa issue dun sa dun sa pag-justify ni Ni Representative Tatay Cardema, Digong. right? Oo. Yung kay Cardema. Oo. Di ba? Ito yung natural reaction eh. Natural response nung talagang biro mo nagagalit sila, di ba? At yun na nga po mga kababayan, no? Naku po, Agent Morales. Pinakitaan sila ng resibo, kabayan. Di ba? Itong share-to pala mga kabayan ay, naku po. Kaya pala hindi ka gustong umuwi dito sa ating bansa dahil may kaso pala kabayan na nakabinbin. Di ba? At akalain mo na sinasabi pa niya na gusto siyang ipagurgur ni Tatay Digong. Di ba? Yun ang kanyang reason mga kabayan kung bakit ayaw niyang umuwi dito sa bansa. Naku po, ang totoo pala ay may kaso pala kabayan. Naku po, itong mga bata talaga ni Trillanes mga kababayan, no? Naku po, bistadong-bistado na. Ikaw kabayan, ano ang masasabi mo dito sa inilabas ni Agent Morales kabayan? Magkomento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan